Literal na nilangoy ng isang guro o ng ilang guro sa Southern Leyte ang isang ilog na umapaw na dahil sa bagyong Verbena. Nakapitong landfall na ang bagyo bago ang inaasahang paglabas nito sa Philippine Area of Responsibility bukas. Ang iba pang epekto ng bagyo sa pagtutok ni Mariz Umali. Matapang na nilangoy ng mga gurong ito sa Bontoc, Southern Leyte ang rumaragasang ilog sa Barangay Malbago nitong Lunes. Buwis buhay ang isa-isa nilang paglangoy para lang makauwi sa kani-kanilang bahay. Nasa paaralan na raw kasi sila na magkaroon ng anunsyo ng class suspension. Wala rin daw tulay sa lugar na una nang nasira ng bagyong Tino. Ang ipinalit naman na makeshift bridge, tinangay ng rumaragasang tubig dahil sa bagyong Verbena. Sa Gihulngan City, Negros Oriental, sumemplang sa gitna ng rumaragasang baha ang rider na ito. Pahirapan ang pagtawid sa kalsada dahil sa umapaw na spillway. Sa lawak ng baha, may mga bahay na rin na pinasok ng tubig. Suga sa baha, uy. Hindi rin nakaligtas sa baha ang isang taniman ng niyog sa Canlaon City. Pati tulay nalubog sa matinding ragasan ng tubig. Sa La Libertad City naman, isang senior citizen ang tinangay ng ilog matapos tumawid sa umapaw na spillway. Sinubukan siyang sagipin ng ilang residente pero nabigo sila. Patuloy pa siyang hinahanap. Sa gitna naman ng dilim at masamang panahon, pinasok ng mga rescuer ang ilang bahay sa Barangay Adrialuna sa Nauhan Oriental, Mindoro. May ilang residente kasing natrap sa rumaragasang baha. Sa lakas ng agos ng tubig, pahirapan ang pag-rescue at kinailangan ng gumamit ng lubid para maitawid ang mga residente. Kinaumagahan, tumambad din ang baha sa ilang pangkalsada kung saan stranded ang ilang motorista. May ibang sumubok pa ring dumaan pero tinulak na lang ang motor para makatawid. Ilang bahay at establishmento rin ang pinasok ng tubig. Mabilis ding tumaas ang tubig sa Aklan River dahil sa mga pag-ulang ibinuhos ng bagyong Verbena. Status itatong suba, kaya sa Aklan, kaya sa Libakaw. Dahil sa mga pagbaha, nagpatupad na ng forced evacuation sa mga bayan ng Madalag at Kalibo. Sa bayan naman ng Tangalan, nanalasa pa ang isang buhawi. Natuklap ang mga bubong at sira rin ang ilang establishmento. Pero bukod sa epekto ng bagyo, matinding ulan din ang naranasan sa ilang bahagi ng Northern Luzon dahil naman sa shear line. Sa Tuguegarao City, umapaw ang Pinakanawan River habang tumaas din ang tubig sa Cagayan River kaya binaha ang ilang bayan. Inulan din ang ilang bahagi ng Isabela na nagpabaha sa ilang maisan at palayan. Nakaranas din ng malakas na ulan ang Kasiguran Aurora, nalubog sa baha ang ilang kalsada. Pansamantala ring sinuspinde ang mga klase sa pribado at pampublikong paaralan sa bayan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Lumakas ang bagyong Verbena at isa ng severe tropical storm habang unti-unting lumalayo sa landmass. Huli itong namataan ng Pag-asa sa layong 230 kilometers hilagang silangan ng Pag-asa Island. Ayon po sa Pag-asa, posibleng ngayong gabi o bukas ng madaling araw ay nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, nakataas pa rin ang Signal Number 1 sa Kalayaan Islands kung saan posible pa rin ang pabugso-bugsong hangin. Maaari pa rin makaapekto sa ilang bahagi ng bansa ang trough o extension ng bagyong Verbena. Patuloy rin ang pag-iral ng shear line na banggaan ng amihan at easterlies. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may matitinding ulan pa rin sa extreme Northern Luzon, ilang bahagi ng Central Luzon, pati sa Mindoro at Palawan. Sa hapon, mas malaking bahagi na ng Luzon ang uulanin. May malalakas na ulan pa rin na pwedeng magpabaha o magdulot ng landslide. Kalat-kalat naman ang ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. May tsansa rin ng localized thunderstorms sa Metro Manila, lalo na bandang tanghali o hapon. Kuyog ang inabot ng isang lalaki sa Pangasinan na hindi lang umano nagnakaw, nagtangkapang mangmolestya sa nilooban niyang bahay. Nakatutok si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Duguan at nakadapa ang lalaking yan
Nang makunan ng video gabi nitong linggo sa barangay Gilig, Mangaldan, Pangasinan, kinuyog pala siya ng ilang residente matapos umano niyang pasukin ang isang bahay sa lugar. Ang sinasabing panloloob nakunan ng CCTV. Nakita siyang dumaan sa likod na gitnang bahay at diretsyong pumasok sa bintana. Talagang wala pa siyang cover sa mukha at binubuksan yung mga gate, yung mga pinto. Alam na may mga CCTV na nakikita siya ganun. Ilan sa mga tinangay niya roon ang laptop, mga cellphone at pera. Pinasok pa umano niya ang isang kwarto at tinangkang molestyahin ang isa sa mga anak ng may-ari ng bahay. Na nagkatingin na po kami, dinakma niya po ako. Tinakpan po niya yung bibig ko po. Trauma pa rin po. Doon po sa nangyari. Mabilis naman silang nakahingi ng tulong kaya napigilan ang masamang balak ng sospek. Doon na rin naalarma ang mga kapitbahay na kalaunay nauwi sa pagkuyog. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng pulisya ang sospek. Napag-alamang may mga reklamo na pala siyang kinaharap sa iba't ibang barangay. Nabawi naman ang mga tinangay niyang gamit. Maharap siya sa kasong robbery at attempted rape. Hindi na siya nagpaunlak ng panayam. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Sandy Salvacio, nakatutok 24 oras. 2 linggo na ang nakalipas mula nang manalasa ang Super Typhoon Uwan sa Aurora. Pero bakas pa rin hanggang ngayon ang tindi ng pinsala nito roon. Habang unti-unting bumabangon ang mga roon, nakaagapay naman ang Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation. Magkatulong ang mag-asawang Pauline at Noli sa paghukay sa kanilang bahay na nasira at natabunan ng buhangin dahil sa storm surge dulot ng Super Typhoon Uwan sa Dilasag sa Aurora. Umaasa silang may makuha pa silang mga gamit. Ang karamihan po na hinukay namin sa buhangin, yung mga gamit po sa kusina. Yung mga damit naman po, yung iba lang yung natabunan. Yung iba po nandun pa sa nakaibabaw lang po sa mga kahoy-kahoy. Sa ngayon, nakikita na muna ang kanyang pamilya sa kanilang kaanak habang unti-unting binubuo ni Noli ang kanilang tirahan. Binigay lang po sa amin yung haligim po. Hinakot ko na lang po yung mga buhangin, ganun po. Inipon ko po. Pero may gagamitin po ako sa pagpapatay ng masisilungan. Kaya sa pagpapatuloy ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation sa mga naapektuhan ng super bagyo sa Aurora, namahagi tayo roon ng food packs sa 16,800 na individual. Kinamusta rin natin ang Kapuso Tulay para sa kaunlaran sa Dingalan. Kung napinsala ba ito ng Super Typhoon Uwan, ang malakas na bagyong naitala ngayong 2025. Wala namang naging major damage yung ating hanging bridge except doon na nga sa mga corrosion na nakita natin dito sa cable. Other than that, talagang matibay pa rin naman yung tulay. Safe pa rin naman lakaran ito ng mga kabataan and then pwede pa rin siyang madaanan ng mga motor. Hindi kami makakatawid dyan sa tubig, sa dagat o sa ilog kasi malaki. Kaya napakalaking bagay po niya na mula po nung itinayo yan dito sa amin. Maraming salamat po sa GMA. Sa mga nais makiisa sa aming projects, maaari kayong magdeposito sa aming bank accounts o magpadala sa Cebuana Lumilier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa mga may nakatakdang international travel dyan, lalo na't malapit ang holidays, siguraduhin yung safe ang inyong mga passport. Ang isa kasing nakilala namin, nangambang hindi matuloy ang kanyang biyahe abroad dahil ang kanyang passport inamag. Abot langit ang pangamba ng taga-Mandaluyong na si Juan Disa. Ang kanyang bakasyon sa Thailand kasi, baka raw mapurnada. Ang mga pahina kasi ng kanyang passport, inamag. Pinahanap ko po sa kapatid ko yung passport ko. Nakita po namin sa maleta. Pagka-open po, biglang nakita niya po malamig tapos ang daming amag. Siguro po nanggaling po yung amag kasi na-stuck po siya sa maleta tapos nasa isang storage room lang siya. So yung humid siguro hindi siya naging okay. Sinusubukan pa raw ni Juan Disa na alisin ang mga amag. Nag-research po agad ako nun kung paano siya mawala and then pinunasan po siya ng clean cloth and then nawala. Pero may ibang part talaga na color black na, hindi na siya kayang punasan.
Magagamit pa kaya ni Wandiza ang kanyang inamag na passport? Kuya Kim, ano na? Ayon sa DFA o Department of Foreign Affairs, ang isang inamag na passport damaged o mutilated na raw. Ayon sa implementing rules and regulation ng New Passport Law of 2024, ang isang damaged travel document ay isang travel document na nabago ang kanyang physical na anyo o estado dahil sa regular wear and tear, negligence, defacement at other circumstances. Sa case ng mold damage, pwede po ito makonsidera as mutilated o damaged. Kaya ang payo nila, kung gusto po natin na hindi maantala ang ating biyahe, mas maigi na po na i-renew na lang ang ating passport. Meron tayo yung usual appointment process natin, may dagdag lang na requirement ng affidavit of mutilation. Bagay daw na agad namang ginawa ni Wandiza. Ang hinanda ko po is also yung affidavit of damage. In-rush po kasi yun so 5 days pwede nang makuha. Ang Thailand getaway ni Wandiza, sa awa ng Diyos, natuloy. Mahalin niyo yung passport niyo kasi parang ito yung pinaka-importante lalo na kapag mahilig kayo mag-travel. Sa mga travels o biyahe, linalagay ko lang po yung passport sa isang ziplock. At yung iba po, pwede natin po lagyan ng silica gel para hindi po mag-accumulate yung moisture. Ang ating mga passport hindi lang basta valid ID, isa itong travel document. Kung wala ito, hindi tayo legal na makakalabas ng Pilipinas at makakapasok sa ibang bansa. Pero alam niyo ba kung gaano kalakas ang passport nating mga Pilipino? Ayon sa Global Passport Ranking ng Henley & Partners, ngayong 2025, nasa 76th place ang pasaporte nating mga Pilipino. Ibig sabihin, pwede tayo makapasok ng visa-free o meron tayong visa on arrival access sa 64 na destinasyon sa buong mundo. Kung ikukumpara sa ranking noong nakaraang taon, mas mababa ito ng 3 spots. 73rd kasi ang place natin noong 2024. Ang passport naman ng Singapore pa rin ang nangunguna sa naturang passport ranking. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Pinarangalan sa ika-24 na anibersaryo ng isang business news magazine ang pinakamagagaling na leader sa bansa. Ang kinilala para sa broadcast media, si GMA Network President and CEO Gilberto R. Duavit Jr. At nakatutok si Mariz Umali. Kabilang sa pinakamagagaling na lider ng bansa na ginawaran ng prestihyoso Management Excellence Award ng Biz News Asia, si GMA Network President and CEO Gilberto R. Duavit Jr. Pagkilala yan sa mahigit 3 dekada niyang karanasan sa broadcast industry. GMA Network 7 and Mr. Duavit are the only honorees in the media segment of business. It's really quite an achievement to remain number 1 every step of the way. That means you have to have excellence, passion, upholding the values of truth, freedom, democracy, justice, and everything that is good in the people and in the nation. Binigyan din ni Lopez ang patuloy na pag-angat ng GMA lalo sa pagbabalita sa kabila ng mga hamon ng teknolohiya tulad ng artificial intelligence at deepfake. It shows the effectiveness of balanced reporting, diba? No bias, no partisanship, apolitical, but always profound, perceptive, and piercing. Nagsilbi si Duavit bilang miyembro ng Board of Directors mula noong 1999. Taong 2000, itinalaga siya bilang chairman ng Executive Committee at Executive Vice President ng GMA. Umupo siya bilang President and Chief Operating Officer noong 2010 at naging Chief Executive Officer noong 2024. Isinulong ni Duavit ang mga progresibong strategiya para sa hinaharap ng network na nagpalakas sa performance ng network at nakapagpalawak ng reach nito sa TV, radio at online. Kinilala rin ng Biz News Asia sina Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo, Senate President Vicente Tito Soto III, House Speaker Faustino Boji D, ilang miyembro ng gabinete, First Lady Liza Araneta Marcos, at iba pang personalidad. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.
Patay ang 11 sakay ng UV Express matapos itong araruhin ng 10-wheeler sa Kamalig Albay. Sa kuha ng CCTV, makikita ang mabilis na takbo ng 10-wheeler sa isang kanto sa Barangay Libod. Hindi ito nakapreno sa pakurbang bahagi ng daan kaya tinumbok ang van. Sa lakas ng impact mga kapuso, bumulusok malapit sa ilog ang 2 sasakyan. Nadaganan pa ng truck ang van na may sakay na 14 na pasahero. Pakinapan ang naging rescue operation dahil yuping-yupi ang van. Base sa inisyal na investigasyon, biyaheng ginubata ng truck nang magkaroon umano ng mechanical problem. Nasa ospital ang truck driver, gayon din ang 3 pang sakay ng van. Dineklara ng COMELEC na walang nilabag sa batas sina Senador Cheese Escudero at kaibigan niyang kontratista kaugnay ng campaign contribution sa senador. Pinagpapaliwanag naman ng COMELEC si Senador Rodante Marcoleta dahil wala siyang kontribusyon na dineklara sa SOSE kahit lagpas sa kanyang yaman ang ginastos noong eleksyon. Nakatutok si Nico Wahe. Matapos ang investigasyon sa SOSE o Statements of Contributions and Expenditures noong eleksyon 2022, dineklara ngayon ng COMELEC walang nilabag sa batas si Senator Cheese Escudero at ang kaibigan niyang kontraktor na si Lawrence Lubiano. Si Lubiano ay ang presidente ng Center Waste Construction and Development Incorporated, isa sa top 15 na contractors na pinangalanan ni Pangulong Marcos na nakakuha ng karamihan sa mga flood control project sa bansa. Sa SOSE na isinumite ni Escudero sa COMELEC, dineklara niya ang 30 million pesos na kontribusyon ni Lubiano sa kanyang kampanya. Ang depensa ni Lubiano, personal na pera niya ang ibinigay sa kampanya ni Escudero. Sa resolusyon ng COMELEC Political Finance and Affairs Department o PFAD, sinabi nitong kahit pa presidente ng Centerways si Lubiano, hindi siya ang Centerways. Base na rin daw sa mga nilabas na desisyon ng Korte Suprema noon, ang isang korporasyon ay may iba o hiwalay na pagkatao sa mga opisyal o stockholder nito. Wala rin daw naging ebidensya na nagamit si Lubiano ng Centerways para mandaya o dayain ng gobyerno. Iba yung entity na korporasyon, iba yung entity na tao. Kumbaga kahit ako nagtatrabaho sa COMELEC, may sarili akong pera. Yung COMELEC may sarili siyang unless ginamit po ng it will work this way. Kung ginamit ng Centerways si Mr. Lubiano para makapag-donate. So basically, if it's a board, wala naman naghanap sila ng ebidensya noon. Like a board resolution, allocating 30 million pesos to donate to ganito. Wala eh. Sabi pa ng COMELEC, si Lubiano raw bilang tao ay walang record na kontraktor ng gobyerno. Ang contribute po as declared by Senator Escudero ay Mr. Lubiano. So si Mr. Lubiano po, doon na rin sa certification ng DPWH ay hindi contractor ng gobyerno on his own. Wala rin daw ebidensya na ang kinontribute ni Lubiano ay galing sa Centerways. Sabi ng COMELEC, wala rin daw silang nakitang sumobra ang gastos ni Escudero noong 2022 elections. Nag-inhibit si COMELEC Chairman Erwin Garcia sa investigasyong ito dahil minsan siyang naging election lawyer ni Escudero. Sa kabila ng pag-clear ng PFAD, may nakabinbin pang kaso kay Escudero na isinampa ng mga grupo ng abogado at ilang individual nito lang buwan. Iba pa raw ang investigasyon na ito base sa magiging ebidensya. Ayon naman kay Escudero, pinagtibay ng desisyon ng COMELEC ang matagal na raw nilang ginagawa na mahalagang transparency, honesty at pagsunod sa alituntunin. Mananaig daw ang katotohanan kapag tama ang proseso. Naglabas naman ng show cause order ang COMELEC kay Senator Rodante Marcoleta. Kaugnay ito ng pagdedeklara niya sa kanyang SOSE na zero ang kanyang natanggap na campaign contributions, samantalang mahigit 112 million pesos ang kanyang expenditures. Sinabi noon ni Marcoleta sa isang panayam na ito'y dahil humiling ng privacy ang kanyang mga campaign donors. Kinukumpara rin ng COMELEC ang mga nagastos ni Marcoleta noong eleksyon sa kanyang SALE nitong Hunyo na nasa halos 52 million pesos. Nagsabi na si COMELEC Chairman Garcia na mag-i-inhibit siya sa deliberasyon kay Marcoleta dahil nagkaroon daw sila ng professional relationship noon ng senador. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Lusot na sa plenaryo ng Senado ang budget ng Office of the President na naaprubahan ng wala pang 5 minuto. Umaabot ng 27.3 billion pesos ang panukalang pondo ng opisina ng Pangulo para sa susunod na taon. Malaking bahagi umano nito ay gagamitin sa pag-host ng Pilipinas sa 2026 ASEAN Summit.
Mahigit 850 million naman ang naaprobahang proposed budget ng Presidential Management Staff. Nagmosyon si Senator Jinggoy Estrada na i-terminate ang interpelasyon bilang pagpapakita ng institutional courtesy sa ehekutibo. Natalakay naman ang issue sa Monterrasas de Cebu sa pagdinig sa panukalang pondo ng Department of Human Settlements and Urban Development na 6.4 billion pesos. Ayon sa sponsor nitong si Senator Win Gatchalian, pwede pang magbenta ng mga unit ang Monterrasas dahil epektibo pa rin ang Certificate of Registration na inisyu ng kagawaran. Sa huli, lusot din ang pondo ng dasud nito para sa second reading. Pinaalalahanan ng hepe ng Armed Forces of the Philippines ang mga tauhan nito sa gitna ng mga usap-usapang may gustong magpabagsak ng gobyerno. Sa interagency exercises, sinabi ni AFP Chief Romeo Browner Jr. na dapat mas magkaisa at maging matatag ang mga uniformed service alang-alang sa seguridad at kaayusan ng bansa. Matatanda ang sinabi ni Senador Ping Lacson na may tinanggihan siyang alok na sumali sa isang binubuan niyang civilian-military junta. Wala naman daw nakikita ang AFP na palatandaang may mag-aaklas at hindi rin daw sila lalahok kung magkaroon man. Parehong tutol din sa junta ang grupo ng mga retiradong sundalo at grupo ng dating military officials. Kasunod ng trending revelations ni Shala Dismaya sa Bubblegang, lalantad ang isang bagong character na may isisiwalat daw na katotohanan. Gaganap sa character na yan ang isang dating mainstay sa show. Kilalanin natin siya sa chika ni Aubrey Carampel. I'm awfully sorry. He must have misheard me. I didn't say heart condition. I said my sister was having a heart condition in London. Trending across social media ang katatawanang hatid ng bagong karakter ni comedy genius na si Michael V na si Shala Dismaya sa longest-running comedy show na Bubblegang. Binili mo yung isang luxury car dahil may kasama siyang libreng payo. Huwag magsisinungaling, maming ka. Hindi po totoo yan, Your Honor. Yung payong po ang gustong-gusto ko. Binili ko yung payong dahil may libre siyang kotse. Marami siyang revelations. Ang wish ko po, sana mawala na lahat ng mga corrupt. Sa iba't ibang hearing na dinaluhan. Dismaya, galit ka ba? Hindi po ako galit. Dismayado lang. Hiyang-hiya naman ako sa inyo, no? Minsan pa nga niyang nakasama ang asawang si Corny. Bali, hindi niyo po naitatanong. Birthday po kasi ng asawa ko today. Kaya with your permission po, gusto ko lang po siyang batiin. Alam kong napakahirap ng pinagdadaanan natin ngayon. Bali, kahit paano gusto kong maramdaman mo na I'm here with you. For better or for worse. Pero this Sunday, may isa pang personalidad na haharap. Ang katotohanan. Hindi pa nga pinapangalanan pero agad na yan nagpa-excite sa viewers at longtime fans ng show. Looks familiar mula sa ayos hanggang sa pananamit. Ang tampok sa short teaser, ang nagbabalik na si Rodfield Macasero. At ako natutuwa kasi makakapag-perform ulit ako sa Bubblegang. Sobrang na-miss ko sila sa aking pagbabalik. Nakita ko mga bago, andun pa rin, pero syempre andun pa rin yung mga luma. At ayun na nga, nakakatuwa at excited din ako sa magiging reaction natin dun sa video. Masaya lang siya, guys. Kaya watch for it. Certified batang bubble at dating mainstay sa Bubblegang. At kabilang sa viral duo na Muy Muy Palaboy. Ang kanyang mga ibubunyag, mapapanood na this Sunday at 6:10 p.m. Sa darating na linggo, sa episode ng Bubblegang, 6:10 p.m. Kaya sabay-sabay tayong manood at tumawa dito sa Bubblegang. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.
Walang singtamis ang Pasko, lalo sa mga Christmas pakulong tulad ng ginawa sa Taytay Rizal. Nakakatakam at masarap sa mata ang dami ng palamuting candy at lollipop sa inihanda nilang Christmas on display. At ang mga bidang karakter, mga animoy animatronics na gawa sa recycled materials gaya ng water bottles, lumang tela at iba pang gamit. Agaw pansin din ang kanilang giant Christmas tree na tad-tad din ng sweet ornaments. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules, 29 na araw na lang at Pasko na. Ako po si Vicky Morales para sa Mas Malaking Misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangit. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Ang Pasko